Thank you, Jesus. I-desire mo yung gifts, yung anointing na ma-activate sa gabing ito. Sige, begin to pray. Hilagin mo yung kapaspusan, yung anointing, yung pahid ng Espiritu, yung kapangyarihan, at yung kaloob ng banal na Espiritu Santo na inihingi mo. Yung kagalingan, yung miracle, yung breakthrough tonight. The Lord is here. Hallelujah. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Baraba, sharabaraba, sharabaraba, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Jesus, I will love you. Thank you, Jesus. Yes. Yes, the Holy Spirit is flowing, moving powerfully. Hallelujah. May I request our leaders po to come forward, yung mga kasamang nag-pray kanina. We will pray. Yes. Pastor Phil, when you distribute the anointing oil, Pastor Phil, and be ready tonight. Be ready for the fire. Be ready for the fire of the Holy Spirit. Oh, impartation of anointing, healing, miracle will take place. The life of Jesus will prevail. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes. Yes, sige po, ready. I-ready nyo yung mga sarili, mga kapatid, yung mga nasa online, nasa outreach, mga pastors, mga leaders. Be ready for the impartation of anointing. Hallelujah. The activation of the anointing, the gifts of the Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus. Yes, yes. Kasi yung kamay, be ready for the fire. Be ready for the anointing. In Jesus' name, will flow powerfully. Yes, yes. Be ready for your miracle, for your healing. In the name of Jesus. Yung mga ranta mo, kailangan mo, lapit ka sa harap. Lapit ka, we will pray. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Deeper, deeper. Yes, Jesus. Yes. Jesus. Oh. Jesus. Yes, I speak the fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. I speak the fire of the Holy Spirit. Yes. Sige po, patuloy ka lang lumapit sa Panginoon. Magbukas ng buhay mo. Huwag kayong manood. Yes, tumingin ka kay Jesus. I-desire mo yung gift, yung anointing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Pinapalakas ng Lord ang bawat isa. Pinupuspos. Pinagkakalooban ng kaloob ng banal na Espiritu. Your life will never be the same again. Hallelujah. The anointing will manifest. The power of the Holy Spirit will manifest in your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We speak miracle, healing. We prophesy. In the name of Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Oh, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Yes, there is more. There is more. Babad ka lang. There is more. Just be in love with Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Thank you, Jesus. You are Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the fresh anointing. Thank you for the fresh anointing, Lord. The fire of the Holy Spirit, the impartation of gifts and anointing, Lord, flow. Breakthrough. Breakthrough in the name of Jesus. Breakthrough in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sa atin po na ba napag-pray na anoint ng oil, just worship the Lord. Sa mga hindi pa po, lapit kayo sa pastor, sa leader. Yes, receive your impartation. Huwag kayong matakot. You are all things. Yes. To you are Thank you, Lord all Jesus. things. You deserve it, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Thank you, Jesus. Dear Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, just pray, just worship the Lord. Yes, appreciate Jesus. Pasalamatan mo siya. Meron po sa inyo pinagaling, pinuspos. Meron po sa atin tumagap ng impartation of the anointing and the gifts of the Holy Spirit. Nang kayo may malihas, may na-activate, may nagising. The anointing is already inside you. Sabi ng ating pinaka-verse sa church natin, Colossians 1:27, Christ in you. Pag sabi Christ, the anointed one. Christ in you, the anointed one, is the hope of glory. The hope of glory lives in you. And you are a carrier of hope and of God's glory. Magninining ang buhay mo. Magliliwanag. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maahayag sa magitan ng buhay mo. Dahil pinagkalubang kayo ng kaloob. Ang gift ng Holy Spirit ay kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay mo. Nando po yung anointing mo. Iba-iba yung ating kaloob. Sa mga nasa outreaches, exercise your gift. Develop your gift. Exercise it with faith. Kung paano naniniwala kang nasa puso mo si Jesus at ang pangalan mo ay nakalista sa aklat ng buhay, paniwalaan mo rin ng Holy Spirit ay tumatahan sa iyo. Pinuspos ka, binigyan ng kaloob, ng anointing. Hallelujah. Yes, pasalamatan mo ang Panginoon. Appreciate the anointing upon your life. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord.
mahalagang alam natin to. The anointing is the indwelling presence and power of the Holy Spirit inside you. Because you are a believer, the Holy Spirit indwells you. And that is the anointing, the indwelling presence. Yung nananahan na presensya ng banal na Espiritu, yan po yung anointing. At dahil nananahan sa iyo ang banal na Espiritu, yung kanyang kaloob, yung kanyang kapangyarihan ay dadaloy sa buhay po natin. Ang sabi nga po sa 1 John, sabi ng salita ng Panginoon, the anointing, you have the anointing from the Holy One, from the Holy Spirit. You have the anointing. Hallelujah. You have the anointing. You have the power. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. That power is dunamis power. At yung power na yon, yung anointing na yon, yung Holy Spirit na yon, ay siya ring Holy Spirit, banal na Espiritu na nanahan kay Jesus, na bumuhay sa ating Panginoon Jesus mula sa mga patay. At ang banal na Espiritu Santo yan, yung kapangyarihan din yan, ang sumasa atin ngayon. Hallelujah. Yes, acknowledge the power, acknowledge the anointing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, tayo po lahat ay tumayo kung napag-pray na po tayo. Mamaya pag-pray natin ang ating mga kasama. Nais ko lang pong sabihin sa inyo, yung success ng church, yung tagumpay, yung paglago ng simbahan, yung ikakatibay po ng bawat mananampalataya, lahat po yan ay nakadepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. At ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, pakinggan niyo ito, ay nakadepende sa atin. Makakakilos lang ang Holy Spirit pag may katawan. Nakakilos ang Holy Spirit sa New Testament kasi may nagkatawang tao si Jesus. Eh, si Jesus nasa langit na. At ngayon, nangangailangan ng katawan, ng templo, ang banal na Espiritu. At sino yun? Tayo. We are the temple of the Holy Spirit. Kaya, ang Holy Spirit po, nakadepende ngayon sa atin. Kaya sabi, grieve not, hinder not, quench not, resist not. Sapagkat kung aayaw tayo sa Holy Spirit, wala siyang magagawa. Parang mahirap sabihin yun, di ba? Bakit? Mas malakas ba tayo sa Holy Spirit? No. But He can be grieved. Kasi ang Holy Spirit palang karapate. Maamo. Ano? Kaya kailangan ng ating pagkikitungo sa Kanya, may kaamuan din. Hindi ka pepersahan ng Holy Spirit. Hindi ka pipilitin kung ayaw mo. And thank God Christ in your church. Willing tayo, nais natin, gusto natin ng Holy Spirit na maging instrumento niya because we love Jesus. Kaya marami hindi dinadaloy ng kapangyarihan, hindi nagagamit. Walang power ang buhay, walang bunga, walang resulta. Why? The Holy Spirit is not welcome in their hearts, in their lives. They are neglecting the Holy Spirit. Kaya nag-grieve eh. Nag-grieve, nako-quench. Alam mo yung quench? Pinapatay yung apoy. Kaya nakadepende sa atin. Ang kilos ng Holy Spirit. Sa mundong ito. Kaya sabi niya, I will pour out my Spirit upon all flesh. Ano yung flesh? Tao. Hindi sinabi, I will pour out my Spirit in the world. Flesh. Nangangailangan ng katawan. And we are the body of Christ, the church. At ngayon, nabubuo ang katawan. Magpa-function tayo. Not malfunction, but we will function according to God's design. It is the job of the Holy Spirit. The job of the Holy Spirit. To exalt, to glorify Jesus. How can that be possible? Paano posible yon?
through us, the church, the people of God. Kaya nga po, nothing significant and historical can happen without the third person, without the Godhead, the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Alam po, even our Lord Jesus Christ, nagdepende sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi rin makakilos kung wala Jesus. Kaya sabi ni God sa Acts 10:38, how God anointed Jesus. How God anointed Jesus of Nazareth. Again, yung nabanggit pag sinabi Jesus of Nazareth, hindi siya Diyos dito, taong-tao siya. At naging powerful ang buhay niya dahil sa Holy Spirit. At nakakilos ang Holy Spirit dahil kay Jesus. Naunawaan ito mga kapatid? Kung minsan sinasabi, Holy Spirit, kumilos ka. Hindi kikilos ang Holy Spirit kung wala ka. Kung wala tayo. Ang signs, wonders, and miracles nagaganap through our hands. We will perform miracles by the power of the Holy Spirit. But if we are not willing, surrender, obedient to the Holy Spirit, nothing will happen. Kaya nga po sabi diyan sa wikang Tagalog, alam ninyo kung papaanong si Jesus na taga Nazareth ay pinahiran ng Diyos ng banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Kung bakit nakagawa ng milagro si Jesus ng kakaiba, pinahiran siya ng Diyos, Ama, ng kapangyarihan, ng banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya'y naglilibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Kung hindi gagalaw si Jesus, walang manifestation. Kaya kung hindi tayo kikilos, walang manifestation. Kaya paniwalaan natin sa gabing ito, nasa atin na yung Holy Spirit. Sabi nga ni Jesus Christ sa Luke chapter 4, verse 18, the Spirit of the Lord is upon me. Why? Without the Holy Spirit, no anointing, no power. Sabi niya, for He has anointed me to bring good news to the poor. In other words, Jesus was anointed to preach. Without the anointing of the Holy Spirit, He cannot preach. Kaya marami gusto mag-preach. Marami sana gusto mo mag-share. Hindi ka makapag-share, hindi ka makapag-preach. Nahihirapan ka, natatameme tayo, at wala kang alam sabihin. Why? You lack the power. You lack the anointing. But today, you have received that same anointing na kay Jesus Christ. Hallelujah! Same power, same anointing nasa atin. Thank you, Jesus. At ang sabi niya, He has sent me to proclaim that captives will be released. That the blind will see. That the oppressed will be set free. Yung mga may problema, yung mga bigo, yung hirap, yung kawawa. Ngayon may pag-asa na. Kasi may mga anointed servant, people of God. At ikaw ang tao yan. Tayo po yun. Christ in you, outreaches, mga pastors, mga leader, every member, every part of Christ's body. Tayo po yun, mga anointed. Hallelujah. Ang ganda ng pangalan ng ating church. Ang ganda ng pagkasabi sa The Voice translation. Because it carries an anointing. It carries hope and glory. Ang sabi riyan, Colossians 1:26 hanggang 27, the mystery of the ages. No, it's no longer a mystery because it was already revealed to us. And what is that mystery? What was hidden for ages, generations, and generations is now being revealed to His Holy One. Sino yun? Tayo. Nahayag na. Alam na natin kung sino tayo. Alam na natin kung ano nasa atin. Alam na natin kung anong ating pwedeng magawa. Alam na natin kung ano yung ating purpose. Ano yun? Yung mystery ito. Verse 27. He decided, God the Father, decided to make known to them, to us, His blessing to the nations. The glorious riches of this mystery is the indwelling of the anointing in you. Ano yung mystery? The anointing. No? The mystery, this mystery is the indwelling of the anointed in you. And who is that anointed? Christ in you. Jesus, the hope of glory. Yan tayo. Yan tayo, Christ in you. Nasa atin yung indwelling anointed. That anointed is Jesus Christ.
our Lord and Savior, the hope of glory. At nasa atin siya. Nanganahan sa atin yung anointing. Amen? Kaya nga po, baga matagal na kayo nakatayo, tatayo pa rin tayo. Walang uupo. Kaya nga po, this verse tells us that every believer in Christ has the anointing. If you are saved and you are in Christ, you have the anointing. Amen? Ang ginawa lang natin kanina, ina-activate, ginigising. Yan ang ginawa ni Paul, yan ang ginawa ni Moses, yan ang ginawa ni Elijah, yan ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga disciple. At patuloy natin gagawin yan. The ministry of anointing of oil and laying of hands and impartation of gifts. Sabi ni Paul, yun natin napag-aralan kahapon, di ba? Nais kong makapunta sa inyo para makapagkaloob ako, sabi niya, ng spiritual na kaloob. Kaya nga po, ulitin ko lang, what is the anointing? The anointing is the dwelling presence and power of the Holy Spirit designed to do His work in your life. Yan ang anointing. Yung ating binasa, Acts 1:8. Kaya, ang sabi nga ni Pablo, ang prayer ni Paul, malaman natin Malaman natin ang anointing nito. Ang sabi niya sa Efeso 1, upo kayo sandali. Yan, pwede nang maupo. Salamat po. Mga nakasal, upo kayo sandali. Mahalaga lang po ito. Pasilin yung prayer ni Paul. Sabi niya, kaya nga ako'y nagpapasalamat para sa inyo. Pakinggan niyo mabuti ito, importante ito. Nang marinig ko ang inyong pananampalataya sa Panginoon Yesus at ang pag-ibig niyo sa lahat ng mga banal. Na ang pinagpipray niya, pananampalataya, mga believer. So kuminsan, at binagyan pa yan yung pag-ibig nila, totoo, sa mga banal. Pero nakita ni Paul, kahit may faith at may love, may kulang. They lack power. Kaya sabi ng verse 16, dahil dito, pansinin niyo, patuloy din ako nagpapasalan para sa inyo at binabagit ko kayo sa aking mga panalangin. Sabi ng verse 17, anong prayer niya? Dumadalangin ako sa Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian. Ano ang kanyang prayer? Napagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at kapahayagan at kaalaman sa Kanya. In other words, what you know can change you. Now, itong mga believers sila, may love, but they are not living in the power, in the anointing, and in the power of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, ang prayer niya, pagkalooban sila ng espiritu, ng karunungan, at kapahayagan, at kaalaman sa Kanya. Kaya sabi ng verse 18, dinadalayan kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan. Hindi naman sila bulag, pero mayroon silang hindi nakikita na dapat makita. Upang malaman niyo kung gaano ang pag-asa na Kanyang pagkatawag at kung ano ang yaman ng kaluwalhatian na ipinagkaloob niya sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan at kaalaman sa Kanya. Now, ang yaman ng Kanyang pamana sa mga banal. Verse 19 na tayo. Verse 19. Tingnan yung prayer niya. Dinadalayan kong malaman ninyo kung ano ang nakakahigit na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan patungkol sa atin ng mga sumasampalataya ayon sa paggawa ng lawak ng kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan. You see, yung power ni God so immense. Napakalawak, napakalaki. At ang prayer niya, maunawaan natin to. Malaman natin. Kasi pag hindi mo alam, hindi mo mararanasan. You will not benefit from it. Kaya sabi riyan, verse 20, sa pagitan ng kapangyarihan ito, ano ba yung kung sinong kapangyarihan niya? The Holy Spirit. Sa pagitan ng kapangyarihan ito, binuhay niya si Kristo mula sa mga patay at siya'y kanyang pinaupo sa bahaging kanan ng kanyang kabay sa kalangitan. In other words, sinasabi ni Paul, yung power na kay Jesus, dapat yung maintindihan. Yung dakilang kapangyarihan, this incredible power, sabi niya, ay nasa atin din. Yung power ni Jesus. Yung power na bumuhay sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga po, what you know can change you. And what you don't know can hurt you. Kung alam mo kung sino ka at ang anong nasa iyo. Kaya nga po, if you don't know the anointing, and if you don't know, if you don't know that you have, bakit ganyan ang pagkaka-English ko dyan, no?
If you don't know the anointing, and if you don't know that you have, or what you have, and if you don't know how to activate it, you will never benefit from it, even though you possess it. No, nagkabukdol-bukdol lang ang English ko. Pag hindi mo alam, Tagalogin ko na lang, pag hindi mo alam yung kapangyarihan ng Diyos, yung anointing, at hindi mo alam na yun ay sumasayo, you have it. Yan, inayos nila. And if you don't know how to activate it, you will never benefit from it, even though you possess it. Nasa atin na yung kapangyarihan, yung anointing. Pero pag hindi mo alam gamitin, kahit nasa iyo na, hindi mo ito pakikinabangan. Kaya ang prayer ni Paul, may faith sila, may pananampalataya, may pagmamahal sa bawat isa sa Panginoon. But they don't know what they have na nasa kanila, yung anointing. Kaya sabi nga ni Paul sa mga naging prayer niya, naging panawagan ni Paul sa mga taga-Korinto, sabi niya, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. No, nais ni Paul, wag silang maging walang alam patungkol sa mga bagay na kaloob ng Espiritu. Now, we know. Amen. Sabi niyo, I am anointed since the Holy Spirit dwells in me. Amen. Anointed na kayo. No? Mabilis lang ito. Mabilis lang. Para maintindihan natin paano ma-activate yung anointing. How to activate the anointing and the gifts of the Holy Spirit. Number 1, learn to submit to spiritual authority. Lahat ng mga lingkod ng Panginoon are under authority. Marunong mag-submit. Kasi ang authority natin, ang kapangyarihan natin, depende sa lalim ng ating pagpapasakop. Even Jesus Christ, nagpasakop siya kay John the Baptist. Si Jesus Christ, Diyos siya nagkatabang tao. No? Tayo, hindi naman tayo Diyos na nagkatabang tao. Pero si Jesus, walang kasalanan, nagpabaptize. Ang sabi ni John the Baptist, hindi ako dapat ang bautismo sa iyo, ako dapat bautismahan mo. Kaya napakahalaga, marunong tayong mag-submit sa authority ni God at sa mga nilagay niya sa atin. Kaya nang mabaptize si Jesus, no? Ayaw ni John the Baptist. Pero alam ni Jesus ang dapat. Alam niyo, kung hindi na-baptize ni John the Baptist si Jesus Christ, hindi mabubuksan ang langit. Walang tinig na maririnig at walang Holy Spirit na bababa. Nabuksan ang langit, bababa ang Holy Spirit, narinig ang tinig ng Ama, sapagat si Jesus marunong mag-submit. Sabi niyo, submit. Amen. Diyan na-activate. Ang authority, ang anointing ng Holy Spirit, wala doon sa mga hindi marunong magpakumbaba. Tandaan niyo, ang tubig dadaloy doon sa mababa. Never doon sa mataas. Kaya ang marunong magpakumbaba, magpasakop. Basahin niyo ang Matthew chapter 3, verse 15 through 17, inyong makikita kung paano nagsabi si Jesus. And then, si Joshua kay Moses, si Elisha kay Elijah, even si Abraham kay Melchizedek, si Timothy kay Paul. Ito yung mga servant ng Panginoon na nag-submit at nagpalihans sila. Kaya kanina nagpalihans po kayo. You are blessed. Sabi nga sa 2 Timothy 1:6, kasi na-activate yung anointing, yung gifts, pag mayroong paglilihan sa atin. Sabi rin, this is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Bakit kailangan pang lay hands? Yun ang paraan ng Diyos para ma-activate yung anointing. At sa gabing ito, kapatid, may nangyari sa buhay mo. The anointing and the gifts inside you is activated. Palakpakan natin pag hallelujah. Amen? Pangalawa, kasi random, hindi na sana ako magtuturo, pero random ko may naiiwanan pa. Kulang ng explanation at paliwanag kasi kailangan alam natin. Pangalawa, na kailangan para ma-activate yung anointing, desire the anointing and the gift to operate and manifest in your life. I-desire mo yan.
Ang Holy Spirit, hindi tayo pipilitin. Kailangan nating naisin yan. I-desire. Pangatlo, expect the anointing. Expect the gift na mag-manifest sa atin. Mang-expect tayo. Amen? If your delight is in the Lord, He will give you the desires of your heart. Nasa pangatlo na tayo, expect. Submit, desire, expect the anointing and the gift. Sabi nga sa Psalm 37 verse 4, pag ang desire mo magamit kay the Lord, maging anointed ka, ma-activate yung gifts. Ano sabi niya? Take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. So hindi pwedeng hindi ka mabigyan ng kaloob. And then, be humble and be open to the Holy Spirit. Huwag kayong matakot sa munod. Maging humble tayo. Mag-yield tayo. Mag-surrender sa banal na Espiritu. Amen. Yun yung panglima. Learn to yield and surrender. Marami hindi marunong mag-surrender. Pero ngayon, tinuruan tayo ng Panginoon na mag-surrender sa Holy Spirit. Hallelujah. Pasimula pa lang yan. Bawat isa ay importanteng bahagi ng katawan ni Kristo. Walang hindi importante. We are all needed. The Holy Spirit needs you. No? Kung walang Holy Spirit, wala tayong magagawa. At kung wala tayo, hindi rin makakagawa ang Holy Spirit. Tayo ang inutusan na humayo, ipangaral ng mabuting balita. Turuan ng mga tao, pagalingin ang mga may sakit. Mangyayari yon kung tayo ay surrender sa Holy Spirit. Amen? At kung wala ang Holy Spirit, kamukha ni Jesus na mga apostle, wala rin silang magagawa. This is the age of the Holy Spirit. Ito yung panahon ng banal na Espiritu. Mahalin natin siya. Siya yung kapalit ni Jesus. Ang Holy Spirit ay para din siyang si Jesus. Hindi siya si Jesus, pero katulad siya ni Jesus. Kaya ngayon, tayo katulad din ni Jesus sa mundong ito. Kasi tinatahanan tayo ng Holy Spirit. Yung lang nagmamature pa tayo, pinaprocess tayo. No, hindi pa nagmamanifest to the fullest ang anointing sa marami sa atin because we need to grow. We cannot handle it. We need to be consecrated, sanctified, at lumago pa sa Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Meron sa inyo parang wala ata akong tinanggap. Meron. Kaya lang, nire-ready ka ng Holy Spirit. Noong pa, binigyan ka na ng gift. Nasa Bible yan. Hindi pwede kasi part ka ng katawan ni Kristo. Born again ka. Pag bahagi kayo ng katawan niya, hindi pwedeng wala ka. Pag may problema ang katawan, wala kang gift, wala kang power, ang katawan ni Jesus PWD. Person with disability. And it's happening. So, huwag natin papayag. Okay, maganda naman kung may sabi na ikaw ay PWD. Maganda kung may kasi meron kang special discount at parking space. Sa mukha ng isang brother dito. Okay. Wala na ata. Sa nagbiro lang ata noon, di ba? Okay, mga kapatid, huwag natin gawing PWD ang katawan ni Jesus. Mag-grow tayo. Pa-equip tayo. Amen? Hanggang maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Mag-grow tayo sa anointing, sa spiritual gift na binigay ni God sa atin. Ako, hindi naman ako agad-agad magaling mag-preach. Hindi ko naman sinabi hanggang actually, hindi man talaga ako magaling. It's a gift. Binigay ng Panginoon. Pero dinevelop natin. Nag-aral, nanalangin, nagbasa. Oh? Talagang nadudulog na ako sa kakabasa ng dictionary, ng mga thesaurus, ng mga ano-anong mga libro. Kasi ang Holy Spirit, inihintay ka rin lumago, mag-aral. Ang gagamitan ng Holy Spirit, yung mga masipag, nag-aaral pa rin, nagbabasa. At willing na tumodo sa Kanya. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, alagaan natin yung gift na tinanggap natin, yung anointing, mag-increase. Okay? Huwag kayong matakot mag-pray sa mga may sakit. Huwag kayong matakot mangaral, mag-share, ano man ang gift na tinanggap nyo, yung dinidesire mo, yun ang gift mo. Exercise it, develop it, use it. Amen? Pero tinatawag na the law of atrophy. What you don't use, you lose. What you don't use, you lose. So you need to use the gift.
Although hindi naman kinukuha uli na Lord ang gift niya. Because the calling of God are without repentance. Pero pag hindi mo ginagamit, parang wala din. So mga kapatid, salamat po. Bukas magkikita pa tayo. At magkaroon tayo ng mga testimony sa mga tumanggap ng milagro, ng healing, ng impartation. Amen? At ano pa ba yung word ng Lord sa atin at mga prayer. Maraming salamat. Tayo pong lahat ay tabayo na. Babakasan tayo ni Pastor Phil sa ating closing prayer. Pasalamatan natin ng Panginoon Pastor Phil sa gabing ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, God. Yes, God. Let's lift our hands to the Lord and begin thanking God in your own way bago po tayo magkaroon ng corporate prayer. Hallelujah. We thank you, Jesus. Pakinggan mo ang mga pasasalamat ng bawat isa po sa amin. Mula sa kaibuturan ng aming puso, punong-puno kami ng spirit of gratitude, thanksgiving. You move more than what we expected, what we have desired. It's more than kapag ikaw ay kumikilos. Kaya ngayong oras na ito, sa aming pansamantalang pagtatapos, hahayo po kami na pinagpala, pinalakas, pinuspos, at nakatanggap ng biyaya na kung saan ito po ay hindi lamang para sa amin, kundi ito po'y umaapaw para kami po'y maging pagpapala sa maraming tao. As we part ways, we pray for the shalom of Jesus Christ. Body, soul, and spirit. We thank you for your presence not only in our lives but even in our entire family. Maging sa aming mga trabaho. At dahil sa anointing na ito, magiging very successful and very productive ang lahat ng aming pong gagawin. Wala pong struggle kasi po nakadugtong kami sa pinanggagalingan ng lahat ang aming Panginoong Yesus. Kaya pararangalan ka namin hanggang sa aming paghayo. Salamat sa lahat ng mga pagpapalang aming tinanggap. Umaapaw ang aming puso ng pagpupuri sa Diyos na nagmamay-ari ng aming buhay. Sa ipong lahat ng parangal, pagsamba, at papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. God bless us all po. Magbatihan tayo sa pangalan ng ating pong Panginoon.